Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong natitirang araw or bonus timeless reading, April 2026. Pwede rin itong mangyari after April or mangyari before ending of April, no? Timeless reading. Tingnan natin. Virgo, sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Sa mga gusto, nasa baba lang po ang details. Energy ni Virgo. Vice versa, energy reading. Energy ni Virgo. Please show me. Uy, ayun na nga oh. King and King. Okay. Okay, energy mo this time. Ang nakakita ko sa'yo dito, meron ka daw mga pag-iisipan na gusto mong i-work it out o may mga bagay ka na gusto mong desisyonan. Ako nakikita sa iyo, handun din yung point na, pwedeng nahandun yung point kasi na nagkakaroon ka ng thinking about delaying the situation, no? Pwedeng nahandun ka sa point na yon. Handun din yung point na yung energy mo is, may mga bagay o sitwasyon ka doon, parang hindi ka makapag-desisyon kaagad. Or hindi mo ma-actionan kaagad. Maaring nahandun din yung point na may mga bagay ka na aayusin, sisiyasatin, kukumpunihin, parang meron kang mamasterin o minamaster na sitwasyon, pwedeng nandun sa point na yun. Yung energy mo rin, na dito yung point na thinking about stability in life or may mga bagay ka na you want to make it stable o kaya gusto mong mangyari ito na okay, mga ganong sitwasyon. May mga sitwasyon, it's more on thinking kasi ito eh. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sana wala kang ubo, sipon, lagnat, or someone who's connected sa'yo. No? Ubo, sipon, lagnat, masakit yung lalamunan, may ano yung throat, o kaya is nagkagaralgal, pwedeng nandun sa point na yon. Yung nakita ko sa yung energy. Tingnan natin ang parating sa iyo. Parating po kay Virgo. Parating kay Virgo. Wheel of Fortune, nakita ko ah. Sabihin, you have a good luck. Anak, nagtulay ka pa dyan sa bike ni Mami. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, Virgo. Ang nakikita ko sa iyo dito is medyo ang dami mong isipin talaga, no? Basin nyo is yung mga traveling. Or maybe thinking about traveling. Or may mga matagal ka ng plano na gusto mo ng actionan this time. Pwedeng nahandon sa point na yon, ano? Ako nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa iyo is na may mga sitwasyon na parang pinag-aaralan mo, aaralin mo, sisiyasatin mo, aalamin mo. Yun ang nakikita ko ah. Sa iba naman sa inyo is merong may offering eh. Baliktaran tayo ah. Either may tao na mag-o-offer sa'yo ng something or may tao na hihingi sa'yo or may tao na magbibigay sa'yo. Yun ang nakikita ko ha. Meron tao dito na kakausapin ka raw kasi may hihilingin sa sa'yo or ikaw ang may hihilingin sa kanya. Parating din sa iyo, there's a good news. No, ibig sabihin, sa iba sa inyo is magkakaroon ng union o kaya naman is may mga fortunate outcome, good news, achievement, happiness, and fulfillment happen into your life. Sa iba sa inyo, no? Sa iba naman sa inyo is
may hinihintay ka raw eh. May paghihintay. Ako nakita sa'yo. Yun, parang may hihintayin ka o may paghihintay na nagaganap or magaganap sa buhay mo kasi nandun ka rin sa point na nagkakaroon ka ng mga pagpaplano na you don't know how to proceed, if you take it action or not, or if you want to stay or you want to go sa iba. Sa iba dito nagkakaroon ka daw ng doubt dun sa mga bagay na gusto mo i-forward, sa mga bagay na gusto mo aksyonan, ganyan, sa iba sa inyo. Medyo magulo yung isip mo or marami ka lang talagang iniisip this time sa iba sa inyo. May mga pangarap na makakamit. Ang sinasabi, there's a reward, success, or andun yung happiness na parating sa iyo. Alam mo ba na may bata dito? May bata kasi ako nakikita. May bata dito na maaring kakausapin ka niya kasi may gusto siyang sabihin. Hindi ko alam kung hihingi siya sa'yo or may sasabihin siya sa'yo or ikaw may sasabihin sa kanya na medyo makakaramdam ka sa kanya ng hindi naman konting pagkairita lang siguro o kanya konting hindi, parang gano'n. 'Di ba hindi naman yun inis eh. Ano? Ano yun? Mga gano'ng sitwasyon. Sa iba gano'n, ako nakikita sa inyo. And then, may iba sa inyo is you're waiting for a sign. Hindi ko alam in what way kasi nafe-feeling stuck kasi yung iba. No? May mga on and off action daw kayo na ginagawa. Yung sinasabi dito. Yun ang nakita kong parating sa iyo. May dito, hingi talaga ng tulong sa iyo. May paghingi ng tulong kasi ako nakita dito. Kilala mo na to. Traveling malayo o malapit, meron. May tao, yun lang. Yun lang. Sabay ka rin. Tingnan natin, dapat mo iwasan, Virgo. Ay, namatay yung iPad na. Okay. Anong dapat iwasan ni Virgo this week? This bonus timeless reading po. Oh. Dapat niya iwasan. Ayun lang. Okay, dapat mo iwasan, Virgo, yung mapanghinaan ka ng loob. No? Yan. Iwasan mo daw yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung hindi ka makapag-move forward sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Iwasan mo rin, syempre, yung magkaroon ka ng self-doubt. The more na magkakaroon ka ng self-doubt, the more na pwedeng hindi siya mangyari or the more na pwede siyang hindi maganda yung bunga, 'di ba? 'Yon. Pero hindi ko naman sinasabi na na i-push mo na hindi ka nag-iisip. Hindi ganoon ha. 'Yon. And then also basta you need to trust lang din sa intuition mo, basta be patient, to make a choices kasi para magkakaroon ka ng choices sa buhay. May mga bagay ka na isipin to make a choices. Parang nando sa point na yon. And then also, iwasan mo na syempre, kung kinakailangan mo humingi ng suporta sa ibang tao, humingi ka ng suporta sa ibang tao. Ganun. Iwasan mo din mag-overthink. Ganyan. And then also, iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng acceptance sa isang sitwasyon na ganun talaga. Yun na talaga. Mga ganun sitwasyon. Acceptance is needed din kasi ang nakita ko dito. Iwasan mo, syempre, yung mga tao na hambog, mayabang, arugante, manluloko, malinglang, magpalinglang, mga ganyan. Iwasan mo yung mga tao na hindi ka naman nila gusto. Ganyan. Well, alam ko naman na ganun ka. Tsaka, basta wag ka mapanghihinaan ng loob. You need to control at tabaan mo pa daw yung pasensya mo. Tsaka, focus lang, kailangan mo lang daw is focus, lakas ng loob, tatag, tibay, at katatagan. Yun daw ang kailangan mo sa ngayon.
ang sinasabi to. At alam ko naman meron ka nun, no? Yan, iwasan mo na lang basta yung pagdudahan yung sarili mo or magduda sa mga bagay o sitwasyon. Magkaroon ka ng ano yun? Low self-esteem sa sarili and low confidence. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love ni Virgo. Ano dapat nating malaman sa love ni Virgo? Okay, when it comes sa iyong love, kung single ka. Okay, pagdating sa iyong love, Virgo, sa love mo, kung single ka, yes, meron naman ako nakikita. Pwedeng itong taon, either kasamahan mo siya sa trabaho, or mas may edad to sa iyo, or vice versa tayo, or itong tao na ito is, iba dito bago eh. Pwede rin na ito, kung bago ito, may makikilala ka, or nahandun yung point na may tao na may lihim na nararamdaman sa'yo. Or ikaw ito ha. So, iba dito is, pwedeng nakakausap niya na to, tapos hindi mo lang siguro napapansin na may gusto na pala siya sa'yo, pero nararamdaman mo, nai-instinct mo. So, iba sa inyo, hindi ko alam kung sino mas matanda eh, pero maaring mas matanda ka or mas matanda siya sa'yo. Kung kayo naman sis nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, ano, sa nakita ko, dito na rin kasi yung move on. Yan. Pero ang nakikita ko dito is, alam mo yung lumayo or umiwas yung tao sa nakita ko. Mas matanda to sa'yo or vice versa. Pero handun pa rin yung point na naiisip ka nitong tao na to. Biglaan lang din ano, yung sitwasyon. Pwedeng kaya kayo nagkahiwalay because of hindi naman talaga naging matatag yung connection, 'di ba? Sa iba dito third party to. Sa iba naman talaga dito is naging malihim lang talaga yung isa sa inyo o yung connection mo. Or sa iba sa inyo is nagkaroon ng mga revelation or may na-booking ka. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then pero alam mo, naisip ka nito. As in, naiisip ka nito. Kung nasaan man itong tao na to, may mga pinagdadaanan siya na hirap this time. Diba? Nagbumirang ata sa kanya to ah. Mayroon siyang ano, medyo hirap siya sa ano yung meron siya. Kasi may frustration ako nakikita sa kanya. Kung kayo naman is may third party relationship nitong tao na ito, eh alam mo naman daw na. No? Alam mo naman, pero handun pa rin yung point na, syempre, is kahit alam mo, tinatanggap mo na lang. Siguro because of the family din, o kaya kung may anak kayo, o kaya naman handun talaga yung mahalaga talaga siya sa'yo. Diba? Kaya, handun yung point na ina-accept mo na lang. Kahit paano, para nagkaroon kasi kayo ng resetting. Nandun yung point na yon. Kung wala naman kayong third party relationship, is andun yung point na maaring LDR yung iba, handun naman yung pagpapahalaga, yun lang, minsan hindi kayo nakapag-usap siguro or minsan busy yung isa, busy ka, vice versa. Still, handun yung stability when come in this connection. Pareho naman din kayong tahimik or pareho lang din naman kayong minsan lang din siguro mag-usap, nandun yung point na yun. Pero kasi handun yung freedom to each other. Parang hindi ko naman nakikita yung paghihigpit pagdating sa connection na ito. Parang siyempre wala naman third party, 'di ba? Gagawin mo yung gusto niya, ginagawa naman din niya yung gusto niya. Nandun yung point na yun, free yung relationship na ito. So both of you nagbibigay naman kayo ng effort sa isa't isa. Both of you rin naman na kung nagkakaroon naman ng hindi magandang sitwasyon o hindi nagkakausap minsan, andun naman yung nagkakaroon naman kayo ng fresh start palagi sa nakikita ko sa iba sa inyo. Pagod daw yung isa sa inyo, hindi ko alam ba sa trabaho ba o may mga time lang talaga na parang nakakapagod makipag-usap o may mga bagay na ayaw lang mapag-usapan, parang nandun sa point na yun. But still, handun yung
value ng isa't isa no, pagdating sa relasyon na ito. Sa mga may third party, well, nasa sa inyo na yan. Sa mga nagkahiwalay, parang gusto niya mag-confess. Kasi may confession ako na nakikita. Parang nagkakaroon kasi ng regretting. Ganyan. Baka sa mga sa mga may third party. Kasi may regret ako na nakikita. Kamusta po ang money ni Virgo? Money ni Virgo. Uy. Okay, pagdating the 10, no? Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, is nandito ka daw sa point na magkakaroon ka daw ng, parang mas maghihigpit ka this time. Parang hihigpitan mo yung bulsa mo, yung wallet mo. Parang nado sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And also, sa iba naman, pagdating sa money mo, pala, is may tao na hihingi sa'yo ng tulong related to a money, o may susuportahan ka related to a money, or vice versa, may tao magbibigay sa'yo ng suporta related to a money. Sa iba naman sa inyo, hindi lahat is good, ha? Hindi lahat is good. Sa iba sa inyo is losing something valuable, or mananakawan ka. Wag naman sana ikaw gumawa nito, di ba? Siyempre, ganun lang yon. And, basta kung ano man yung mawawala. Mga valuable things, or mga malalaglagan ka, ano man yan. Sa pera mo is, pwedeng may mga pagkakagastusan ka related to a family, kasi you have the family din, sa nakikita ko dito. May mga excitement, o may mga traveling, may mga adventurous, ako nakikita sa'yo. May konting lungkot lang. Hindi ko alam in what way, kasi parang may lungkot or magkakaroon ng disappointment pag na-connected ang trabaho or pera. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Doon din yung point na may pipilitin ka na isang sitwasyon na connected din ng pera. Pipilitin mo yung, alam mo yung hindi 100% na bukal sa loob mo. Pero, gagawin mo siya. Parang nandun sa point na yun. Kasi may reason. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga pinag-iisipan ka daw na nagiging atras-urong yung sitwasyon nila, connected ang pere. May ganun daw. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kasi may 10 ka naman, may mga success lang, may success ka naman. Pero, balansehin mo na lang, kasi, basta balance lang. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Yun ang nakikita ko dito. We have the 6-6, oh. 1, 2, 3, and 6. Tatlong 6. 7, 7. Okay. 7, 7, 7 lang. 6, 6, 6, 7, 7, 7. Tapos 8, 8. Dalawang 8. Ay, oo. Hindi kompleto eh. Tapos dalawang 10. Yun na nakikita ko. Basta mag-ingat ka lang sa pera mo. Control and balance lang pagdating sa point na to. Yun ang nakikita ko dito. Siguro before ending of this year, magiging maganda yung flow ng money mo. Mas magiging maganda yung flow. Kasi nahandun ka naman sa ngayon na naghihigpit ka naman eh. No? Ako nakita. Yun nga lang, may konting lungkot na parating. Pagdating sa trabaho or pera man ito. Ganyan. Or mga disappointment. Sa iba sa inyo, parang nagkakaroon ka na pagbabago when it comes sa pananaw pagdating sa kaperahan. Hindi ko alam in what way. Yun na nakikita ko. May binabago ka o may pagbabago magaganap sa'yo.
Arigatou namaste ka, please.